Matinding pasabog ng isang kandidato mapatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na posible na daw talagang ma-impeach ito dahil sa mga senador na maaaring makalaban ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Naku po. Ito ay hindi ito nakakatuwang balita, pero may posibilidad na talagang mangyari ito. May posibilidad na mangyari ito dahil alam naman natin tatlo lang ang kakampi natin dyan. Kaya nga napaka ganda na maihalal itong siyam na Duterte candidate na sila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB, Attorney Lambino, yan sila Pastor, siyempre Pastor Apollo Siquibuloy, Senator Bongo, Senator Bato, Philip Salvador at si Mata, nakalimutan ko pangalan nun si Mata. Kailangan talaga nating maisulong na may panalo yan para maiwasan ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga alam nyo dito na pagtanto ko talaga na kasi unang-una lahat naman ng nasa Senado, lahat naman ng nasa politiko ngayon, mga nasa Senado, ipangarap din naman talaga na maging presidente ng Pilipinas. Alam naman natin yan, kahit nga si Chis Escudero nung bata pa siya, yan yung nakalagay dun sa kanyang na gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Pero kung ito man ay mangyari, naku po, napakalaking gulo ito na mangyayari sa Pilipinas. Ito na ata ang magiging napakalaking gulo na magiging na talagang tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Ng Pilipinas kapag na-impeach or in-impeach talaga nila si Vice President Sara Duterte. Samantalang may mga pag-uusapan din tayo dito, no? Gawa-gawa lang bang ebidensya? Ted Filon nag-imbestiga kay VP Sara Duterte. So panoorin natin to, maganda to, mukhang maganda to. Ito, ha 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 ha. Ano, ha 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 ha. Panoorin natin. Dapat din yung proseso, ay hindi naman mamadaliin, pero nga din po, yung proseso po ay simulan din nang sa ganun matapos din sa takdang panahon na hindi naman pagkabagal-bagal, pagkatagal-tagal, para din matapos na itong kinakaharap niya. Kung guilty, guilty. Kung hindi, hindi. Dito po, hintayin natin muna 5 buwan. Ang pinag-usapan po dito, mawalang galang lang ang pinag-usapan po dito doon sa articles of impeachment, daan-daang milyong piso. So hindi natin sinasabi na guilty, pero magkaroon agad po ng paglilitis para natin malaman, hindi pala, wala palang basihan yung inyong complaint Wala pala kayong hawak na ebidensya, gawa-gawa lang pala yan Sa kabilang banda sandali lang, matibay palang ebidensya kasi po, may isang principal na taga Bicol Region. Ngayon, ipinakukulong na Sandigan Bayan ng 11 years dahil sa umano ay nangumisyon lang siya, nangulimpad lang siya, nagkupit lang siya ng magkano? 5,000 pesos. 5,000 piso, Yung principal po, dahil lang doon sa mga nag-donate ng simento sa kanya pong school building, doon sa kanyang... Mahirap yan katulad ng nabalita nung dati, yung matanda, na di umano nagnakaw ng saging, nakakulong. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, malaya. Yung iba nga dyan, convicted. Hanggang ngayon, malaya pa rin ang mga hayop. Eskwelahan, hindi daw niya dineklara at umano'y binulsa yung 5,000 piso. Hindi pa galing ito sa pera ng DepEd. Ito pa'y galing pa sa donasyon ng semento doon sa kanya pong eskwelahan. Abay sabi sa Sandigan Bayan, kulong ka ng 11 years. Sa 5K, Sa 5,000 pesos. 5K. Ito pinag-uusapan natin dito yung daan-daang milyong piso. So again, kung hindi po totoo, i-acquit nyo na yan. Pero kung totoo naman, abay i-convict nyo na. Hindi po ba? Sa anong paraan? Doon nga sa proseso na hindi nga mamadaliin, pero hindi naman sobrang tagal. Ano sabi? Ang ganda ng punto ni Senator Coco. Ang sabi niya kanina, mas maganda na
may nagtatanong sa Korte Suprema, pinipigilan ng Senado. Kaysa sa, hoy, gising Senado, magtrabaho kayo. Kasi sa nangyayari ngayon, ang lagay, parang walang ginagawa ang Senado. Ano ba, hayahay lang kayo dyan. Ayaw ng gano'n ni Senator Coco. Ang tanong, yung ba mga kasama niya? Yung pare-parehas naman sila lahat na may na may depekto eh. Ang ano kasi dito baka mamaya kasi etong Senado parang nag-aantay pa ng mga iba pang ebidensya. Yun yung ano ko yun yung hinala ko. Ako against ako sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaso nga lang hindi tayo pwedeng magpakasigurado dito. Gawa ng hindi kasi natin kakampi itong mga to eh. Alam nyo, dito ako talaga dito ako na biglang natauhan dito sa pinakahuling video na ipapanood ko sa inyo kung bakit may impeach si Vice President Sara Duterte. So tapusin muna natin to. Ayaw din ba yung posisyon niya? Mukhang hindi. Kasi sumagot siya eh. Nasa bukirin, nabuhay ka nabuhay sila. Pag-usapan ko natin yung budget. Sige. Na naman, di ba? Sige. Sandali lang po, alas 9:44. Nung tayo nag-uusap, nung tinanong ko siya kung meron bang live na kidnapping case. No? Meaning, meron bang existing. May hawak ba mga kidnappers na biktima? Sabi niya naman, so far daw wala. So that's good news, no? Pero dito po sa sinasabi nga po ng balita na sa pagharap po nitong si Colonel Elmer Ragay sa palace briefing na meron daw pong nangyaring 32 kidnapping incidents last year at ang solution rate daw po ay 25%. Ito nga po ating dapat naklaruhin kasi marami-rami po itong 32 na kidnapping incidents. Habang yung sinasabi daw po for 2025, meron daw pong kaso din po ng 8 kidnapping cases at 5 ang nalutas. Mukha pong, di ba, nakababahala ito, lalo na po doon sa mga nasa hanay po ng ating mga negosyante na kadalasan din pong nagiging biktima ng ganito pong uri ng krimen. Ang na mga kasagot daw po dito ay ang grupo nitong anti-kidnapping group. No, na ngayon po naman, mga kapatid, ay diba may anti-kidnapping group? But hindi umaksyon yun? Diba? Ba't hindi kayo umaksyon yun? Anong silbi ng anti-kidnapping group kung patuloy sa pagtaas yung pang-kidnap sa Pilipinas? Ang taga daw po na-relieve pending result of the investigation. Punta lang ito dito tayo, no? May ano kasi dito may wait lang ito. Dito kasi sa doon din sa Supreme Court, they also asked the lawyers of the government to just yan ito kasi may sounds na kasi ito eh. Baka matsupa. Kakatod nito. Wala siyang hinahawakan na ebidensya. O yan o. Si PRRD na naman ang sinisisi niya doon sa tulay na nasira. Ayop na yan. Ito, panorin natin. Ex-Gov official may be held Ilwabo or Isabel Bridge collapse. O yan panorin natin. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, magandang umaga. Ma'am, regarding yung sa pag-collapse ng bridge sa Isabela, is the President asking for or directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved? Yes po. Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation, but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start in 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Utang ina, yan na nga. Ito, may papakita tayo dyan May papakita tayo dyan mamaya. Utang na, Duterte na naman yung naisip niya. Oh. Sabi ko na nga ba sa inyo Hindi ako nagkamali Oo.
na Duterte na naman ang sisisihin itong hinayupak na to eh. Anak ng teteng ito, matibay na ebidensya na panahon ni Ninoy Aquino yan. Kasi yung panahon ni Duterte, tulonggis ka ba? Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes. Sabi po, ano, chismis. Sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita po so far ay nagkaroon ng under-design. Lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay para sa mga light vehicles ayon do sa disenyo. So, lumalabas din po na yung dumaan na truck, 3 po daw yung dumaan na dump truck, puro boulders ang laman, ang karga. Nagkaroon po. Siguro mag-research ka talaga. Kasi puro ka siguro po, sabi po, siguro po, sabi po, putang ina, paano namin papaniwalaan yan? Salita ng Malacanang yan eh. Tapos siguro po, sabi po. Isang truck lang yung dumaan dun, ma'am. 2 kotse, hindi 3 truck. Po talaga ng hindi tama na nung dumaan. Hindi naging maayos dahil may dumaan na ganito ka mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa kakayanan ng tulay. Kaya po, isa sa mga sinasabi po ni Secretary Bonoan ay maaari po, hindi po natin to, hindi pa po to conclusion, maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari nung or korporasyon na may-ari ng dump trucks dahil 3 po ang nasabi na dumaan na sunod-sunod. Ang inang yan, pati iyan pa pala yung makakasuhan dito. Okay. So, yun pa lang po ang initial investigation but ang sabi nga po, hindi lamang po. Tsaka ito ma'am, kapag tinatanong ka ng media, pwedeng mag-pass. Oo, hindi lahat kailangan mong sagutin pag wala ka pang sapat na ebidensya. Ang nakaraang administrasyon, ang pwedeng panagutin dito, lahat po, hanggang sa ngayon, kung sino po ang maaaring naging may liability dito. So, kasali pala dyan sila Emilio Aguinaldo, no? Lahat daw yun, okay. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Nabanggit nyo, it's just an initial investigation. Yes. So magkakaroon po ng mas malalim na investigation dito? Opo, kasi titignan po talaga yung sinasabing under-design, anong naging cause, kung bakit hindi kakayanin yung mga heavy vehicles. Lumalabas nga po sa initial investigation. Ayon sa design, pang light vehicles lang siya. Yun naman pala bakit dito sinabi mo sa Duterte? Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start noong 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. O, diba? Duterte na naman. Pero sabi niya, ito ay iniimbestigahan pa. So bakit ka magsasalita na ito po ay 90% ay naisagawa nung ng panahon ni PRRD or ni Duterte, ito ay malinaw na paninira na naman sa mga Duterte. Alam mo man, minsan kapag hindi mo kasi alam yung katanungan, pwede kang mag-pass. Sabi, gito lang, napakasimple. Hindi ko muna sasagutin yan kasi hindi pa tapos yung investigasyon doon. Tapos! Sus, Maria Josep, tangangani. Hindi yung sasabihin mo na 90%. Ito, isampal mo to sa mukha mo. Ito yung dyan, ito panoorin mo. Yan, Sa Isabela at sa buong bansa. Mula 2011, ang nailaanap natin pondo sa infrastruktura sa inyo pong lalawigan mula sa DPWH, sa National Irrigation at iba pa. Mahigit 11.96 billion pesos na po. Sa probinsya lang po nyo yan.
Nandito pa naman si Manny na nasa Cagayan. Baka ikukwenta niya kung magkano napunta sa Cagayan. Okay. Hey, come look at this. Ongoing na ang construction. Dito raw tayo tutungtong sa Kabagan. ng Kabagan, Santa Maria Bridge na mag-uugnay sa Isabela sa ibang bayan sa Cordillera. Yan na ang liwanag ha na ito ay na ano na ho yung pondo nito noong 2011. Ano? So ibig sabihin kung panahon ni Ninoy Aquino yon, hindi panahon ni PRRD na siya yung humawak ng pondo niyan. Yung mga siguro tira-tira lang maaari. Pero ito yung pinaka ano talaga ay si mga Aquino. So ano yung sinasabi ni Claire na naman, alam mo Claire kasi ang hirap kasi kaya lagi ito na kaya lagi na pagtatawanan ka Attorney Blurred. Kaya ka lagi na pagtatawanan Attorney Blurred kasi nga imbis na hindi mo naman kailangan sagutin, pwede ka naman mag-pass. Tapos sasabihin mo maybe mga Duterte kasi naabutan ng 90% na mga Duterte. Nak ng teteng naman. Hawak na nga ng kabuuan na budget ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Tama ba? Noynoy o Ninoy? Ano ba? Kasi pare-pares mga pangalan itong mga inayupak na ito Ni Pangulong Aquino, ni former President Aquino yung pondo. So paano maisisisi sa mga Duterte? Yung tanga lang. Tanga lang no? Ang hirap So ito, about naman din dyan sa tulay. Ito, pag-usapan natin itong sinabi rin ni Ted Pailon. Ito, about din to sa tulay. Trabaho pa rin, kahit na tayo, hirap na hirap po at pagal na pagal sa ating trabaho pa rin po tayo. Nasa ganoon naman, masiguro po natin na maganda ang kita nitong mga mananalo. Ang sweet mo naman. Always thinking of them. Kung nanonood ko sila, sinasabi ko, ito yung mga taong sisweldohan natin, Talaga namang parang di natutuwa. Ito, yayaman na nito Oo. So, ang dami nating pag-aambag-ambagan dito. Nakakaya naman, higit 300 mahigit na mga kongresista yan. At 24 na mga kagalang-galang na mga nasa pedestal ang ating poponduhan. Yan tanong sa ating presidente. Diba? Matapang niya kayang harapin ang katotohanan na may problema po itong proyektong ito. At sadya pong siya ay binigyan ng mga mali-maling informasyon, kaya niya ay pinagtatanggol nung una. Di po ba? Alright, sige. So, magbago kaya ang tunog ng Pangulo kung malaman niya ang katotohanan? Oo, maging mas praktikal at makatotohanan sa mga desisyon po nila dahil libo-libong pamilyang Pilipino ang nawalan po ng hanap buhay dito, kanilang mga poverty pamilya. Ang dami pong mga jeepney drivers, operators na tinanggalan po nila ng kabuhayan dito. Yung pala naman, hindi nila kayang ipatupad. Yan ang masakit sa kalooban natin dahil ang dami mga Pilipinong nagtitiis lang. If you notice, ang dami mga Pilipino, tahimik lang talaga, hinahayaan na lang mga pagnanakaw news. Diba, maraming Pilipino, hinahayaan na lang nila yan. Hindi na nga pinapansin ang issue ng corruption. Wala din, kasi pare-pareho lang yan sila. Di ba, wala tayong magagawa dyan. Sige, hanap buhay na lang tayo. Yun po Pero yung nga po, ito pa sila ang pinagmamalabisan sa pamamagitan po ng pagtanggal sa kanilang kabuhayan at pagbibigay oportunidad sa mga may kapangyarihan at may koneksyon na silang kumita. Alas 6, mga nagtatanong din dito tungkol po dito sa tulay na ito. Tulay, agad bumigay. 12 taon in the making at hindi pa nga po nagagamit daw, nag-retrofit na kaagad. And the word used is overstressed. The bridge is overstressed. Di ba parang tao pag may mabigat na dinadala, nasa stress? Ganon din daw ang bridge. Pag mabigat ang dumadaan din sa stress. Oo, at ganon din po naman din tayo dito. Kapag mabigat, mga kapatid. Saan ka na naman papunta? Napunta ka sa mabigat Paano mabigat? Baka kung saan ka na naman mapunta niyan. Mabigat po ang dinadala. Mabigat ang dala kasi maraming pera. Tapos titingin sa akin, tingnan nyo. Sa akin naman. Uy, gusto ko rin maging kapitan. Gusto mo palit tayo? Ikaw yung cabin crew mamaya, ako yung kapitan. Intro kita. Ako yung cabin crew. Bakit may cabin crew na lalaki?
Oh. Wala naman ko sinasabi. Kaya nga, Sinasabi ko lang. ikaw yung cabin crew, ako yung kapitan. May kapitan na rin na babae ngayon. Ay, Madami na. Madami. Madami na Ay, sila. nako. Mas maganda ko yung kapitan yung babae. I'm sorry, babae yung kapitan. Bakit? Mas, ano ba? Swabe bang landing pag babae? Mas maganda nga pag babae yung kapitan. Nakasakay ka na ba? Ng barko ako. O, ito na muna tayo. Magbabalik pa. Alam nyo pa, simple lang talaga yung banat nila Ted dito, pero alam nyo, natatamaan din yung iba dyan. Tsaka dito sa usapang tuloy-tuloy na to, alam nyo kasi, dito talaga nangyayari yung pinakamalaking korupsyon na nangyayari sa Pilipinas talaga. No, dito nakakakulimbat ng ano, kasi alam nyo ba yung halimbawa, 11 billion ang pondo sa tulay na yun. So ang gagawin kasi dyan, titipirin sa materyales. Tapos hindi ibubuhos lahat ng materialis diyan sa isang proyekto na 'yan. Yan ang mahirap diyan. At yan yung mga talagang nakikita natin ngayon na nangyayari. So hindi na wag na tayo magtaka na kung may mga bagong itatayong mga tulay, mga bridge dito sa bansa natin sa kapanahunan ngayon ng Administrasyong Marcos, wag na ho tayo magulat kung yung mga bridge na yun magbagsakan din. Hilingin na lang talaga natin diyan walang masaktan, walang mamatay kasi syempre delikado din yung mga bridge na yan, no, na may mabagsakan kasi kadalasan may mga tao minsan sa baba niya na dyan tumitira. At syempre, yung mga dumadaan din, no? So, yun, wag na tayo magtaka kasi talagang grabe ang korupsyon ngayon. Kaya antayin na lang ho natin talaga na makaupo ang mga Duterte bilang presidente, yun. At yung mga senador na nakikita nyo dyan sa baba, na lumalabas dyan sa screen natin at mga party list na, yan, lalo na yung Bisaya, good na yan, abangan na lang natin na maihalal yung mga yan, ihalal natin para mawala itong korupsyon na ganitong nangyayari sa Pilipinas. So mapunta na nga tayo dito, no? Ito nga yung kinakatakot ko na isa sa mga balita, no, na kung saan impeachment court hindi makatarungan para kay BP Sara, sabi ni Attorney Lambino. Panoorin ho natin to, ha. Sinabi ni PDP Laban senatorial candidate at dating kalihim Raul Lambino na malabong makakuha ng makatarungang desisyon si Vice President Sara Duterte mula sa isang impeachment court sa Senado na posibleng puno ng mga senador na magiging karibal niya sa 2028 presidential election. Binigyang diin niya na si Vice President Duterte ay isa sa pinakamalakas na kandidato para sa 2028 presidential election. Ngunit sa kabila nito ay may ilang mga senador na nagsikap ding tumakbo para sa pagkapangulo. Halimbawa dito si Senator Francis Escudero na unang nagplano na tumakbo para sa pagka-presidente noong 2016, ngunit nagdesisyon na maging vice presidential running mate ni Senator Grace Poe. Ganon din si Senator Alan Peter Cayetano na tumakbo para sa pagkapangulo noong 2016, ngunit naging vice presidential running mate ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sina Panfilo Lacson at Manny Pacquiao na nangunguna sa survey ay parehong tumakbo bilang presidente noong 2022. Ayon naman sa businessman na si William Gatchalian, ang anak niyang si incumbent Senator Sherwin Gatchalian ay posibleng tumakbo para sa pagka-presidente o vice-presidente sa 2028. Diba? Kaya talagang medyo delikado tayo diyan kasi nga yung mga senador diyan alam niyo na yon hindi nga natin maituturing na sa atin lahat yan boboto or hindi boboto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil nga may mga kanya-kanya nga ring mga hangarin yan katulad lang yan, diba? So sana nga ewan ko, wala pa naman din yung pero tayo ay medyo wag muna tayong magpakampante na huwag tayong magpakampante na kakampi natin ng Senado. Dahil mahirap na sa panahon ngayon, huwag tayong magpakasigurado. Maraming nag-aambisyon na tumakbong presidente
sa darating na 2028 election. At alam naman natin kung sino yung balakid sa kanila. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte. So isa yan sa pamamagitan ng impeachment na maipataw nila yan kay Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Double purpose po yan kasi kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, magiging Vice President si Martin Romualdez. Doon nga sa panaginip ko, yung pagka-impeach daw kay Vice President Sara Duterte, hinalal bilang itinilaga bilang Vice President, bagong Vice President si Martin Romualdez. Tapos mga ilang buwan lang ay si Marcos Jr. naman yung pina-impeach ni Martin Romualdez. At itong si Martin Romualdez ang naman ang naging presidente ng Pilipinas at naging Prime Minister ng Pilipinas. Yun ang nakakatakot dun. Yun lamang ay panaginip lamang. Panaginip lamang naman po yung sinabi ko na yun. So yun ang mga tsaka talaga yung about naman sa impeachment, totoo yun. Pag na-impeach si VP Sara Duterte, magiging Vice President si Martin Romualdez, double purpose. Mahina si Martin Romualdez sa taong bayan. So pwedeng tumakbo dyan si Chis Escudero, yung mga senador, lahat ng mga senador dyan pwedeng tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kakalabanin nila kung sakali ang mga Duterte or si Martin Romualdez. Or yung mga tulpo. Isa rin yan, mga tulpo, di ba? Kaya yung 9 or yung 9 na PDP laban Duterte senatorial slate, ipasok natin yan. Yan na lang talaga yung isa natin ding pag-asa. Pag naipasok yan, isa yan sa mga hindi boboto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Doon, pag nakapasok kasi yung 9 na yan, panatag na tayo. Doon talaga kasi 9. Si Senator Robin, di 10. Diba? Si Mata pa yung ini-endorso din ni Tatay Digong. So 11. So may na tayo, may palag-palag na tayo kahit papaano dahil hindi may impeach na si VP Sara. Depende na lang kung yung sinasabi ng attorney na may magkakaroon ng dayaan sa election na may mga hacker accounts sa Comelec, yun, delikado rin tayo dun. Kasi kapag hindi nakapasok itong 9 na candidate ng Duterte at yung mga nasa hanay ni Marcos ngayon, tapos tayo dyan lalo. Tapos talaga lalo tayo dyan. Nadagdagan ng kanilang puwersa sa Senado. Kaya kayo, eto na ho yung gawin natin. Huwag na ho nating isipin, basta tayo, straight lang, Duterte candidate, yung siyam na yan, ipasok natin. Yan, at eto, yung mga nakikita nyo rin dyan sa taas, yan, yung Bisaya Gyud Party List, Ipanaw Party List, PPP. Diba? Tatak Duterte yung mga yan, at yung iba pang mga, na hindi ko lang kabisado yung pangalan ng mga party list na yun. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.